Ikaw ba ay naniniwala sa multo? May karanasan ka na ba na makakita ng multo? Marami ang nagsasabi na ang mga multo ay mga ligaw na kaluluwa ng isang namayapa. At ang iba naman ay ang mga masasamang espiritu na nais manakot at manggambala sa mundo ng mga buhay. Mga kaistorya, isa na namang kwento na hango sa totoong buhay ang isi-share ko sa inyo. Ito ay ang istorya ng isang estudyante mula sa Cebu. Naitago na lang natin sa pangalang Eliza. Ako nga pala si Eliza. At gusto ko lang din pong ibahagi ang nakakakilabot na aking karanasan noong college pa lang ako. Nag-aaral ako noon sa isang malaking university na itinayo pa noong taong 1960. Isa akong nursing student at madalas kapag uwian, nagtutulakan at nagtatakbuhan kami ng mga kaklase ko sa hallway dahil nagtatakutan kami. Usap-usapan kasi sa school na marami daw multo ang pag-alagala sa paligid. Mayroon pa nga daw nakita ang guard na isang estudyante sa isang room na mag-isang nakaupo at pinagtataka ng guard ay iba ang uniform ng estudyanteng iyon. Ayon sa kanila, ang uniform na suot ng estudyanteng nakita niya ay uniform pa noong taong 1980 at ngayon nga ay bago na ang uniform sa school, kaya naman sigurado silang estudyanteng multo daw ang nakita niya. At isa nga sa pinaka kinatatakutan ay ang CR ng mga babae sa lumang building. Malaki ang CR doon at maraming cubicle. Ang sabi ng ilan sa mga estudyante, pag nagsi-CR sila doon ay minsan sumasara daw ng malakas ang mga cubicle at may naririnig silang umiiyak. Pero hindi ko pa iyon naranasan at hindi ko alam kung totoo. At nakailang palit na rin ang school ng mga janitor sa CR dahil walang tumatagal. Lahat sila ay umaalis at iisa lang ang sinasabi nila. Mayroon daw nagmumulto sa CR ng school. Kung minsan nakakasulubong ng ibang estudyante ang dating bagong hired na janitor. Bigla na lang itong tumatakbo palabas ng school at nagsisigaw. At simula noon ay hindi na nga bumalik ang janitor. Dahil walang nagtatagal na janitor, ay hindi na rin nag-hired pa ang school. Isang araw, hapon na iyon at sobrang naiihi na ako. Pakiramdam ko nga ay sasabog na ang pantog ko. Kaya naman wala na akong ibang choice kundi pumunta sa CR. Nasa cubicle na nga ako at habang umiihi ako ay narinig ko ang pagbukas ng pinto ng CR. Kaya naman yung kaba at takot na nararamdaman ko ay naibsan dahil sa wakas hindi lang ako ang mag-isa na nandito ngayon. Hanggang sa narinig ko ang paglalakad nito sa loob ng CR. Habang andito pa rin ako sa loob ng cubicle ko. At habang nakaupo ako sa inidoro, napansin ko ang isang paa na nakahinto sa tapat ng cubicle na kinaroroonan ko. Nakayapak ito at mahaba ang mga kuko sa paa. Nakaramdam ako ng mabilis na pagkalabog ng puso ko at halos lumuwa ang mata ko sa gulat at takot nang humarap ang paa nito sa cubicle na kinaroroonan ko. Nagmamadali ako nang matapos kong makapag-CR at tumayo ako. Hindi pa rin umaalis ang paa na nasa tapat ng cubicle. Napatras na lang ako sa sobrang takot. At maya-maya ay kinatok nito ang pinto ng cubicle na sobrang lakas. Sunod-sunod na katok at nagpatay sindi ang ilaw sa loob ng CR. Sa sobrang takot ko ay nagsisigaw ako ng malakas. Halos mapatid na ang ugat ko sa liig sa sobrang lakas ng sigaw ko. Habang nanginginig ako sa takot, narinig ko ang malakas na pagbukas at sara ng mga pinto sa cubicle. Iyak na lang ako ng iyak sa sobrang takot. Hanggang sa bigla nitong inilusot ang kamay niya sa ilalim ng pinto ng cubicle at hinawakan ang isa kong paa. Hinila ako nito at nakita ko sobrang haba ng buhok niya at ang mukha nito ay duguan. Sigaw pa rin ako ng sigaw at iyak ng iyak. Nagdadasal na sana matapos na ang bangungot na ito.
Hanggang sa unti-unti akong nanghina at nawala ng malay. Nagising na lang ako sa isang silid at nasa ospital na pala ako. Ang sabi ay may estudyante daw na nakarinig ng sigaw sa restroom. Kaya nagsumbong ito sa guard at nang pinuntahan ako sa restroom ay wala na nga akong malay sa loob ng cubicle at kaagad akong isinugod sa ospital. Ipinaliwanag ko ang nangyari at simula noon hindi na binuksan ang restroom sa building na iyon dahil sa insidenteng iyon. Ayon sa usap-usapan, mayroon daw talagang mga multo sa restroom na iyon. Maaari ang mga namayapang estudyante daw ang nagmumulto roon. At kung ano ang dahilan ng pagpana ng mga estudyante sa restroom ay palaisipan sa aming lahat. Sa tingin namin ay may naganap na krimen sa universidad sa nakalipas na mahabang panahon. At ang kinauukulan ng paaralan ay nananatiling tikom ang bibig sa kung ano ba talaga ang naganap noon at kung bakit namumulto ang mga estudyante sa restroom. Tinapos ko lang din ng isang SEM sa universidad na iyon. At nagpa-transfer ako dahil sa hanggang ngayon ay naninindig pa rin ang mga balahibo ko sa sobrang kilabot at pagkasindak tuwing naalala ko ang insidenteng iyon.